Secretary Vince Dizon ay nasa Mindanao pa rin. Secretary Vince, good morning. Magandang umaga. Hello, good morning. Oh, pasensya ka na, talagang binulabog ka namin ng ganito kaaga, ano ha? Problema. Oo. Problema. So, nasaan kayo ngayon as we speak, Sec? Ngayon, lumipat po kami ng Davao kaninang kagabi. Okay. Pero pabalik po kami ng Jensen at Sarangani mamaya, mga alas 8. Oh, kasi nga may mga parating din na manggagaling ng Manila, no ha? So, para yung mga dinaanan yung mga lansangan, anong status, Sec? Opo, no? So, kahapon po, pinapunta ko ni Pangulo para i-check agad-agad. Para sa DPWH, ang priority natin unang-una, yung mga kali at tulay. Mm-mm. So, medyo meron tayong mga damage sa Jensen, pati na rin sa Sarangani at South Cotabato, no? So, ngayon ang priority natin, kagabi nagsimula na po ang mobilization ng mga equipment natin sa mga tauhan para masimulan na yung repair sa mga critical na tulay. Halimbawa po dito sa General Santos San Jose Tiboli Road na naputol. At meron din pong isang tulay sa South Cotabato at mga ibang mga kalye sa Sarangani. So, tuloy-tuloy po ang trabaho hanggang ngayon para tuloy-tuloy ang pagbubukas po natin ng mga kalye at tulay. Pero critical din po yung mga ospital. So, dalawa pong ospital ang binisita natin kahapon. Unang-una yung George Reca Hospital sa Jensen. Okay naman po, na-assess natin agad-agad yung facility. Meron na lang pong isang ward doon na kailangan pang i-assess kagabi. Pero hopefully po ngayong umaga ay magagamit na rin. Okay. Ito naman pong Sarangani General Provincial Hospital. Kagabi po in-assess na rin at hopefully starting kagabi nakapasok na po yung mga pasyenteng na nasa labas. So tuloy-tuloy po tayo, Kuya Angelo, no? Sa pag-assess. Pero critical ngayon mabuksan natin yung mga kahit sa mga tulay. Runway ho ng Jensen, okay naman? Okay naman po. Ang problema lang po sa Jensen Airport yung tower, no? Kailangan i-assess pa. Pero alam ko, inaayos na ng DOTR ngayong umaga para makapag-resume na po tayo ng flights ngayong araw susunod na araw. Lalong-lalo na yung magdadala ng mga relief goods kasi para mas mabilis, ano ha? Diretso na ng Jensen. Opo. So, gaano kalaki ang damage ho ng airport, Sec? Hindi naman masyado yung runway, okay naman. Okay. Buo naman ang runway, nakagaan kami doon kahapon. Pero yung tower, yung control tower ang importante kasi syempre, hindi naman po makakagaan kung wala po tayong control tower. So, minamadali po ngayong araw. Okay. Tuloy-tuloy tayo, at hindi tayo aayos muna dito, Kuya Angelo, no? Hanggat talagang makasigurado tayo na nakakadaan na yung ating mga relief goods papunta sa mga area, lalo na sa mga remote area, sa mga bundok na nasara dahil nga nag-landslide at nasira yung mga experience namin noong 2019 earthquake dyan ho sa Mindanao, ang matinding kulang na structural engineers. Gaano ho ba karami structural engineers ho ng DPWH? Opo, simula po kagabi, nagpaikot na po tayo kasi nga, kailangan syempre yung mga kababayan po natin medyo natatakot pa sa ibang mga structure, lalo na sa mga ospital, no? Opo. So, nag-deploy na po tayo kahapon at sinabihan ko na rin po yung ating mga regional director dito sa Region 11 at 12. Pati na yung mga district engineer natin. Pati yung mga private engineers natin, deploy na rin. No? Kaya nanawagan po tayo sa mga iba't ibang kontratista na i-deploy na rin yung mga ibang engineer nila para tumulong sa ating mga DPWH engineers. Gaano kaya karami yan, Sec? Tsaka, yung bang i-deploy nila ng mga private structural engineers, maniningil? Kasi may experience namin nun, kamahal ang mahal ng structural engineers. Hindi po yan, nakiusap na lang ho tayo sa ating mga private engineers na tumulong na lang ho muna. Kawang-gawa na lang ho muna tayo ngayon, bayanihan na lang muna tayo. Marami naman Exact number siguro ngayong araw, wala lang, hindi ko lang masasabi sa inyo. Or kung maniningil man, minimal na lang sana. Nung last time, umabot ng... Hindi naman mabisit.
masilip. Pagkakala naman ng crisis na ganito, tingin ko naman ng mga kapwa, Oo. mga Pilipino dito, yung mga hindi na umaninigil sa ganyan. Sana nga, Sek. Kasi noong naging karanasan nga namin noon, napilitan kami kumuha ng structural engineers from Manila. Kasi nga, unang-una, ang mahal na nung structural engineers na nanggagaling sa ibang area ng Mindanao, kulang na kulang pa. Kaya kung gusto mong magsagawa ka... Meron tayong team na Oo. manggagaling ng Maynila ngayon. Kasi nga ngayon. Pero tingin ko naman, mabibilisan natin kasi meron din mga kasama na rin ng mga LGU engineers sa mga provincial engineers natin kasi marami ding mga pribadong strukturan talagang nadamay lalo na dito sa Jensen. Opo. Oo, pangalawa, Sek. Mga naapektuhan. Sek, hindi ko alam kung DTI ba o DPWH ang pwedeng mag-regulate. Presyo ng carbon fiber. Kasi alam natin maraming magkasagawa ng mabilisang rehab dyan. Siya naman, alam din naman ng mga structural engineers natin na isa sa pinaka-epektibong pwedeng gamitin kaagad ay carbon fiber. Carbon fiber. Oo. So, kausap ko na rin yung mga engineers natin. At lalo na sa mga tulay na medyo may tama ng konti, yun ang pinakamabilis na nila para ng mga daanan. So, yan pong teknolohiya yan ay gagamitin natin. Opo. Meron pang isa, hindi ko lang alam kung magagamit doon ho sa mga sa restructuring. Yung ano tawag dito, seismic isolator. Sek. Papag-aralan po natin ngayon. No? So, po natin sa ating mga engineers dito kung meron tayong kagamitan at merong capacity yung mga kontratista dito. Oo. At basta lahat po na kayang gagamitin natin para lang mabilis natin mabuksan itong mga kayat mga ito. Oo. Sige, Sek. Alam ko kailangan nyo pang matulog dahil alas 8 may mga darating. Okay na po. Tuloy-tuloy na po kami nito ngayon. Oo, pahingan na muna kayo. Kasi dito sa Davao, meron din tayong yung Bukana Bridge. Oo nga eh. Kailangan ko din i-check para masigurado. Pero parang okay naman. Pero may mga nasira yung mga approaches. Pero critical kasi na natulay yan. No? So, titignan natin ngayon. Bukana Bridge. Oo. Hindi ito yung bagong gawa, no? Bukana Bridge. Hindi ito yung bagong gawa. Ito po yung bagong gawa. Yan yung bagong gawa. Opo, yung bridge po itself hindi naman tinamaan, pero yung approach, yung kalyeng pasampa dun sa bridge, no. So, checkin din natin, pero mukhang okay naman. Kailangan lang i-repair na mabilis. Okay. Sige. Anyway, nandiyan naman kayo sa Mindanao, so from time to time makikipag-ugnayan po kami dahil Opo, anytime. Basta po tuloy-tuloy po kami dito at hindi po natin iiwanan ng mga kababayan natin dito. Please, Sek, para may mapagsusumbungan din ho sila kung sakaling may aabuso, ha? Oo. Opo. Sige. Sek, ingat po kayo, ha? God bless. Vitamin C, Sek. Sek, vitamin C, please. Kababayan natin dito. Vitamin C, please, Sek. Kailangan nyo ng dagdag na resistensya, ha? Ingat po kayo. Opo. Salamat po ng marami. Opo, ingat. Si Secretary